eagerness, kauhawan, Panginoon, sa mga salita mo sa mga oras na 'to. Panginoon, dalangin ko po sa bawat isa sa amin na patuloy mo kaming i-sanctify, i-purify, Panginoon, lahat ng mga every unrighteousness, Panginoon, na nakikita mo sa aming mga buhay na nagawa namin sa iyo. Lord, hinihingi po namin ng kapatawaran. Kapangyarihan mo na kami linisin, kapangyarihan mo na kami patawarin. Father, you made us worthy, Panginoon, because of your own, hindi dahil kami ay worthy. Through your Son, Jesus Christ, your only Son, your Holy Son, Panginoon, na tumanggap sa amin, Panginoon, bilang mga dating baboy, mga dating aso, maruruming basahan sa harapan mo, Panginoon, dahil sa iyo, O God. Lord, naramdaman namin, natanggap namin, Panginoon, ang paglilinis, ang pagpapatawad, ang pagtanggap ng isang Diyos at anak ng Diyos na katulad mo, Ama. Lord, walang word na kaya naming pantayan, Panginoon, kung paano ka namin kinikilala. Lord, tinuruan mo kami kung paano kami huwag mag-conform sa mundong ito, kundi mag-conform kami sa image ng iyong anak na si Jesucristo, Ama. Kaya naman hayaan mo sa oras na to, Panginoon, na patuloy kang mangusap, Ama. Mangusap ka according, Panginoon, hindi sa mga religion, kundi sa relation, Panginoon. Not according sa will ng man, Panginoon, kundi sa according sa will ng Diyos na katulad mo, Panginoon. Ama, tunay nga, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Mangusap ka sa paraan, Panginoon, na paraan na gusto mo. Yung beyond, Panginoon, sa pag-iisip ng tao. Ama, yung beyond sa desire ng tao. Yung beyond sa interpretasyon, Panginoon, Lord. Hallelujah. Nang kayang abutin ng aming pag-iisip, Ama. Lord, tunay nga na ikaw ay mayaman sa karunungan. Kaya naman, Panginoon, ang bawat puso na to na inihahandog namin sa mga oras na to, mag-pour ka ng grace, Panginoon, by your Spirit, Ama. Natulungan mo kami na ma-achieve namin, Panginoon, yung goal ng desire, Panginoon, na ma-deliver kami today. Hallelujah. At marami, Panginoon, kaming ma-realize at maisip, Panginoon, na ma-save namin for today, O God, sa umagang ito. I-transform mo ang isip namin, Panginoon. Palawakin mo, i-lift mo yung aming faith, Lord God. Yung sincerity, Panginoon ko, ng godliness, Panginoon, maging mas mataas. At yung takot, Panginoon, sa'yo, na mas lalo, Panginoon ko, na mangibabaw, Ama, upang masunod namin, Panginoon. Patuloy kaming magkaroon ng takot, hindi takot na panginginig, Panginoon, ng paniniwala lang sa'yo, kundi takot na makagawa ng kasalanan, takot na masaktan ka, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Hallelujah, sa bawat araw na maging best, Panginoon, yung laging desisyon namin sa buhay namin, Panginoon, na makapili kami ng tama, ng totoo, ng tunay, Panginoon, sa harapan mo, in the mighty name and powerful name, Jesus. Kaya ngayong oras na to, Ama, Lord, mangusap ka, maglagay ka, Panginoon, ng salita sa aking bibig. Ikaw po ang patuloy na maparangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Makilala ka namin, Panginoon. Hallelujah, ng mas malalim, mas makapangyarihan kaysa kahapon, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God and God bless po sa bawat isa. So tayo po ay dumako po sa mensahe. Amen sa dry oil. Hallelujah. Ayan, so tayo po ay pumunta po sa mensahe po sa Matthew 25, 1 hanggang 13. Amen. Matthew 25, 1 hanggang 13. Meron po bang pwedeng magbasa? Amen, sis. Amen po. Tagalog po English. Tagalog na lang po. Sige po. Yan. Matthew chapter 25 verse 1 to 5. 1 to 13 Yan. ate. 13 di ay. 13 po. Okay. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan.
Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Verse 6, ngunit ng hating gabi may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. 7, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng mga matatalino. Verse 10, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Verse 12, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Verse 13, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Amen. Amen. Praise God. Ayan, so glory to God po, ano? So, dito po sa pag-uusapan natin, ano po, tungkol ito sa lamb. Ano po, yung mga 10 virgins po, ano? 10 virgins na, Wait lang po. amen po. Ayan, sa tungkol sa 10 virgins po ito, ano, na makikita nyo doon na may 10 virgin. 5 po sa kanila foolish, 5 daw po ay matalino. Amen. Sa pag-aaralan po natin, ano, ang mensahe po na to na alam kong lagi nyo itong naririnig, pero iba-iba po ang kapahayagan sa atin. Amen. So, dito po, ang fire, no, sa lahat ng nagte-take down note po, ano, ang fire, tumatayo po siya bilang spirit. Amen. Ang lamp po, ang lampara na dala-dala nila ay tumatayo bilang katawan, body. Amen. The body, okay? At ang oil po, ang langis, ay kumakatawan naman sa kapangyarihan o power. Amen? Ulitin ko po. Ang apoy, ang fire, kumakatawan sa spirit. Ang lampara, kumakatawan sa katawan ng tao. At ang oil o langis ay kumakatawan sa kapangyarihan. Amen? So sabi po sa John 1:12, ano? Tingnan ko po, ako na lang po magbabasa. John 1:12, makikita natin doon yung sinasabi na John 1:12, sabi niya dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? So ito po, ito po yung kapahayagan ng Panginoon sa Kanyang salita. So yung 10 virgin po na yun, sila ay lahat mananampalataya. No, sa kwento po, lahat sila mananampalataya. Bakit ko po nasabi? Kasi inaantay nila si Jesus eh. No, inaantay po nila yung ikakasal, yung bride. No po? At sabi po dito, tayo po, marami po sa atin ang mga born again. Amen? Marami daw po ang mga born again na mga kababaihan at kalakalakihan. No po? Ang patuloy po na nagke-carry ng message na po to transform you para mabago ka at para mabago ako. Amen? And I believe lahat po tayo dito mananampalataya. Na po, lahat po tayo dito tinawag po ng Panginoon. Amen? At ganun din po, no? Ganun din po yung 10 kababaihan na yun. Na po, sinasabi doon na ang kaharian po ng langit ay maitutulad dito sa 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Amen? Bawat isa'y may dalang ilawan. Amen? So, bawat isa sa atin pala, since tayo po ay na born again, may dala-dala tayong ilawan. Lahat tayo may dalang ilawan. Amen? Ito yung pag-aaralan natin ngayong araw na to. Na po?
Pero 'di ba sinabi sa salita ng Panginoon, darating daw po ang panahon na tayo ay makikinig na lang sa mga mensahe na nakakakiliti sa tenga natin, 'di ba? Mga mensahe na gusto na lang nating marinig. Amen? Mga mensahe po na ayaw mo nang makinig sa mga bagay na hindi ayon sa ano mo, sa gusto mong marinig. Ayaw mo yung nare-rebuke ka, yung ibang tao, ayaw na nasasaktan. Amen? Na po? Kaya nga yung iba, na po, yung kapanawagan ng ibang tao, no, imbes na sila ay tinawag na maging pastor, amen? Minsan yung iba napupunta sa pagiging teacher, sa paano, 'di ba? Minsan naman, no po, kasi word is not equal to everyone. Hindi lahat ng mga word na naririnig mo, no, ay pare-pareho tayo ng pag-uunawa. Katulad po itong 10 virgins na to, marami na po ang nagpapahayag nito. Pero iba-iba ang kahulugan para sa atin. Iba-iba ang kapahayagan ng Panginoon. Iba-iba ang wisdom na binibigay ng Panginoon. Na po? Kasi hindi lahat ng bagay or hindi lahat ng word is meant for you at meant for me. Amen? Minsan, may mga mensahe kang maririnig. Ang pagkakaunawa mo, repent yun para sa'yo. Pero para sa akin, believing yun. 'Di ba? Pero ang pag-unawa mo, repentance. 'Di ba? Sa akin, paniniwala. 'Di ba? Ang message po, ano po, sabi nga dito, message that will empower you. Kaya lang, ang issue po, minsan, ano po, yung serious na problema na nararanasan natin, po, may mga tao talaga na foolish at may mga tao po, amen, na matatalino. Kahit na pare-pareho tayong mananampalataya, hindi lahat sa atin matalino. Kahit pare-pareho tayong mananampalataya dito sa loob ng gawain dito, hindi lahat sa atin may pangunawa. Amen? Katulad tayo ng mga meron tayong mga katangian na katulad siguro po tayo pwedeng yung 5 foolish o pwedeng yung 5 matalino. Amen? So tayo po, i-subject natin yung sarili natin. Amen? Kasi pwedeng how many sa atin dito, 'di ba? Ang may hawak ng lampara na foolish lamp but no oil. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Ang ine-emphasize ng fire ay spirit, ang ine-emphasize ng lampara ay body, ang ine-emphasize, amen, ng oil ay power. So how many of us dito ang foolish ang katawan, ang lamp, tapos walang kapangyarihan, but no oil? 'Di ba? Ilan naman sa atin dito ang may katawan, 'di ba? Meron kang ang lamp, pero you don't have no light. Wala kang light. Wala kang fire, wala kang spirit. Amen? 'Di ba? Meron sa atin dito naman, po, hindi ka naniniwala na pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanan. Amen? At ang Panginoon ay kaya niyang baguhin ang lahat ng sorrow or pain mo sa buhay mo. Ilan sa atin dito yung hindi nakatingin sa Panginoon na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin? Ilan naman sa atin yung patuloy pa rin na nagkakasala external at nawawalan ng kabuluhan yung spiritual means? Kasi dito sa mensahe na to makikita natin yung mga tao, no, yung 10 virgin, na yung 5 virgin dito na transform, na may transformation, at 5 virgin na walang transformation. Pero lahat sila mananampalataya, kapatid. 'Di ba? Lahat sila mananampalataya. So pwede pala dito sa loob ng gawain ng SFC Morning Prayer, amen, o sa loob ng church mo, o sa loob ng ibang mga gawain online, na tinatawag mo yung sarili mong mananampalataya, amen, pero dry oil ka naman. Amen? Pero walang transformation. Kasi some people, pwedeng baka nalalagyan ng tubig yung langis mo.
Amen? Baka nahahaluan ng tubig yung langis mo dahil sa mga taong pinakikinggan mo. Katulad ng mga chismosa sa church, chismosang ka-church. Amen? O baka ikaw yung chismosa o ako yung chismosa sa church. Amen? Hindi nagiging puro yung langis na dapat puro. Amen? Kasi sa sobrang dami ng drama sa church. Amen? O kaya naman, pwedeng yung tubig na yon kumakatawan na naiyahalo sa langis mo, na kumakatawan sa kapangyarihan, amen, na pwedeng nasasayang sa oras ng panonood mo ng TV, teleserye, di ba? Nai-spend mo yung time mo sa wrong, sa maling paraan. Amen? Kaya nahahaluan na dapat puro yung langis, pero nahaluan ng tubig dahil sa mga katulad ng sitwasyon na to. Kasi pwede ka palang maging pure, pero hindi ka prepared. Amen? Katulad ng mga 10 foolish na to. Yung 5 foolish. Amen? Pwede palang pure ka, pero pwede palang pure ka, no? Pero you're not prepared. Amen? Kaya napakahalaga po na mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo sa lampara na sinaserve natin. Pag sinabing lampara na sinaserve mo, yung body mo na sinaserve mo sa harap ng Diyos. Kasi baka yung power na dala-dala mo, may kahalong tubig. Dahil sa dami ng gossip, sa dami ng mga bagay na nakikita mo sa mundo, sa dami ng impluwensya ng mundo, no? Kaya nga 'di ba ang langis po nangingibabaw, 'di ba? Nangingibabaw siya pag hinaluan mo ng tubig, naghihiwalay kasi hindi pwedeng magkasama ang langis at tubig. Amen? So ang kailangan ng Panginoon, no po, baka dahil sa mga criticism, no, sa criticizing sa loob ng church, nahahaluan mo yung lampara mo ng water, yung oil mo. Amen? Kaya minsan, ang nangyayari, paandap-andap yung ilaw, yung fire. No? Yung spirit, paandap-andap. Sabi nga, kapag ang lampara o yung tinatawag na body, amen, ay nakagawa ng kasalanan, na po, hindi ibig sabihin nagkamali ang oil. Na po, kaya mahalaga na maintindihan nyo yung kumakatawan na po sa oil, lamp, and fire. Amen? So, sabi dito, gamitin natin yung ano, no? Sabi dito, ano po, ang katawan, kapag nagkamali ang katawan, no, nakagawa ng kasalanan ang katawan, hindi ibig sabihin nagkasala ang oil. Kasi ang power may pinanggagalingan na kapangyarihan. Hindi yun nagmula sa'yo, hindi rin yun nagmula sa akin. So may nagpupur ng oil sa'yo at may nagpupur ng oil sa akin. Amen po ba? Diba? May pinanggagalingan yung oil. Amen? Kaya nga sabi nung 5 kanina na foolish, di ba mauubos na yung oil nila? Kailangan daw bigyan sila. Sabi naman nung 5, sabi niyang ganon, di ba? Hindi pwede, hindi maaari, kasi baka sila naman ang mawalan. Hindi pala lahat. Pwede kang magbigay. No, kasi katulad nun sa kwento po, sabi niya, bumili na lang kayo. Ibig sabihin mga kapatid, may pinagkukuhanan ng power. 'Di ba? Kaya sila umalis, 'di ba? Yung 5 foolish. Umalis sila at kumuha daw ulit sila ng langis. So may nagbibigay pala ng power. Amen? Sa lampara nila para manatili ang fire, which is the spirit. 'Di ba? Kaya pala sila naubusan, pwedeng kaya sila naubusan dahil nadagdagan ng tubig. Dahil sa mga ini-entertain mo sa mundong ito. Na imbes na mag-focus ka kay Jesus, no? Nag-focus ka sa chismis ng ka-church mo, nag-focus ka sa gossip ng ibang tao, no? Kaya yung purong oil, nalalagyan ng tubig. Kaya pwedeng humihina yung fire. Dahil di siya nagiging puro sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan po, no? Kailangan maintindihan mo at maintindihan ko, no, na kahit pa
ang katawan ay nagkasala, hindi yan nangangahulugan na nagkasala ang nagbigay ng kapangyarihan. Amen? Para siya madungisan. Na po? Para siya madungisan, hindi. Pwedeng nagkasala ang katawan mo, pero hindi mo pwedeng sisihin yon sa kapangyarihan o sa spirit. Amen? Na po? Kaya, kung ikaw ay, alam niyo po, kailangan ng malalim na pangunawa po dito para maintindihan niyo po yung ating pinag-uusapan. And I hope, no po, nakukuha ninyo. Alam ko na marami kayong pinapakinggan, marami nang tinuro sa inyo, no po. Alam ko na I hope makaabot po kayo, na makaabot tayo sa understanding. Kasi, sayang yung talino mo kung di mo naunawaan. Kaya nga, kung di mo naunawaan, sabi ni Lord, ask. Hingi ka ng wisdom sa Lord para maintindihan natin yung pinag-uusapan natin. No po? Kaya nga, dito, pag nagkasala yung laman, sabi nga, hindi ibig sabihin nagkasala ang langis o ang kapangyarihan. You don't care what the vessel. Wala siyang pakialam kahit anong vessel o kahit anong katawan ka. Mataba, mapayat, di ba? Maliit o malaki, mayaman o mahirap. Di ba? Walang pakialam ang spirit kung ano yung vessel niya. Ang mahalaga sa kanya, you're chosen. Pinili ka niya, tinawag ka niya. Amen? Kaya nga, kung kailangan, di ba, kung kailangan ng ilawan ka, kailangan kanyang ilawan, ano po, kahit anong klasing katawan, natitiran ng espiritu, titiran niya pa rin. Lalagyan niya pa rin ng ilaw. Kaya nga dito sinasabi sa atin, hindi lahat ng bagay deserving mo at deserving ko. Even ang pagmamahal ng Panginoon, hindi mo deserving, hindi ko rin deserving. Amen? Na po, pwedeng nag-iilaw ka. Pwedeng nag-iilaw ka, no? Kaya lang yung ilaw mo panandalian sa umpisa lang, parang ningas kugon. 'Di ba? Tapos habang patagal ng patagal, andap-andap ka na kasi hindi ka nagiging persistent, hindi ka nagiging continuously. Amen? Na sinasaliksik si Lord, sinisiyasat si Lord kasi ang usapan ng pagiging mananampalataya hanggang wakas, kapatid, hindi hanggang simula. Sa Lord nga hindi mahalaga yung simula mo eh. Kaya nga kahit anong katawan, hindi mahalaga sa kanya. Hindi mahalaga ang simula, ang mahalaga sa kanya yung hanggang wakas. Kaya nga sa bawat takbuhin, sabi ng Panginoon, di ba? Tigilan natin ang paglingon sa kaliwa at lingon sa kanan. Yung mga gossip na yan, yung mga bagay na pwede kang lumingon, na pwedeng magtanggal sa'yo ng focus mo sa divine calling mo at sa divine purpose sa'yo ng Panginoon. Amen? Napakahalaga po nun. Na po? Kaya, He don't care kung anong klaseng vessel ka. Ila-light up ka ng Panginoon once na nakita ka niya, pinili ka niya, tinawag ka niya. Hindi ko sinasabi na magkasala tayo. Hindi ko sinasabi na kahit anong klaseng katawan ka, may karapatan ka ng magkasala. Minsan kasi naaabuso po yung grace. Na po? Pero ang pinag-uusapan kasi dito, yung last minute na darating. 'Di ba? Kamusta yung body? Kamusta yung katawan mo? Nagbo-burn ka pa ba? Ikaw ngayon, kamusta ka? 'Di ba sa tagal mo na nandito sa SFC? Sa tagal mo na sa church, sa tagal mo na sa ibang gawain, andun pa rin ba yung burn mo? Andun pa rin ba yung init? Amen? Andun pa rin pa yung init mo sa Diyos. Kasi baka nandito ka lang pero nanlalamig ka na. Kaya kapag tumatawag yung host, no, sino pong gustong magpasalamat? Walang nagtataas. May tao po ba dyan? Sino pong gustong manalangin? O SFC leaders, sino pong gusto? Walang sumasagot. Meron ka pa ba talagang oil o dry ka na? Amen? Na po, ikaw po ang makakasagot niyan. Ikaw at ako lang po ang makakasagot niyan. Totoo bang may fire ka pa sa paglilingkod sa Diyos? O unti-unti ka nang aandap-andap kasi dry na yung oil? Katulad ng mga foolish. Yung 5 foolish. Amen? Baka dry na yung lamp mo. Baka di mo na napipid. Amen? Kaya,
Ano ba yung pwede? Paano natin malalaman kung yung oil natin is dry na? 'Di ba? O meron pa ba tayong oil? Meron pa ba tayong power? 'Di ba? Meron pa bang ilaw? Meron pa ba tayong ilaw? Nakikita pa ba tayo ng Panginoon? Nag-iilaw pa ba tayo? Nakikita pa ba tayo ng kapwa natin? Nagiging effective pa ba tayo sa kanila? Number 1 po, the greatest sign of fear. Yung spirit mo na takot na takot. Isa yun sa dahilan na ikaw ay nagda-dry na ng oil. Takot na takot ka sa lahat ng bagay. Kasi yung 10 virgin na yun, 'di ba? Nung una, they don't have fear. 'Di ba? Kasi puno pa yung oil nila eh. Bagong-bago yung lampara nila. Binigyan sila, walang issue. 'Di ba? Yung pagtulog nila, walang issue. Natutulog lang sila, bukas yung lampara nila. Amen? They are confident. 'Di ba po? Kasi, confident ka kasi andun lahat ng kailangan mo. Andun yung langis, andun yung lampara, andun yung ilaw. 'Di ba? Pero paano yung moment na unti-unti mo nang nako-consume yung ilaw? 'Di ba? Na nagbo-burn na yung ilaw. Na po? Nako-consume mo yung lampara mo sa mga bagay na walang katuturan. Katulad po ng gossip. No? Di mo siya nagagamit ng proper way. Na imbis na magpalalim ka sa salita ng Diyos, mas ini-entertain mo pa yung problema mo kaysa sa pangako ng Panginoong sa Diyos, ng Panginoong Diyos sa'yo. Kaya ka takot na takot sa bawat araw na dumarating. Amen? Na imbes na makita mo na mas makapangyarihan ng Diyos na pagalingin ka, mas natatakot ka pa sa sakit mo. Amen? Imbes na makipag-usap ka sa mga tamang tao para hindi mo makonsume yung langis mo na liyab ng liyab. Liyab ng liyab yung fire mo pero wala nang palang kwenta yung pinag-uusapan ninyo. Nasa wrong people ka nakikipag-usap. Amen? Hindi ka nakarely sa finished work of God. Kaya ka takot na takot kasi feeling mo lahat ng bagay ginagawa mo. Lahat ambag mo. Hindi mo nakita yung finished work ng Lord. Kasi nakarely ka sa self-righteousness mo. Yung iba sa atin dito, takot na takot sa impyerno. Kasi kahit na sinasabi mo na mananampalataya ka, hindi ka naniniwala na kaya kang iligtas ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, kung sino man ang nilagay ko sa kamay ko, di ba? Iingatan ng anak at iingatan pa ng ama. Walang kahit sino ang makaka-snatch sa inyo sa aking kamay. Di ba? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng Diyos ng takot. Sabi nga niya, binigyan niya tayo ng sound of mind, di ba? Love and power. Di ba? So how can you go to hell? Kung sinasabi ng Diyos sa'yo at sinasabi mo na ang Lord mo si Jesus Christ na Savior mo, di ba? At when you rely on Him, at consistent ka na nag-o-obey sa Kanya, bakit ka natatakot pumunta sa impyerno? Di ba? Kasi kung naniniwala ka sa finished work ng Panginoon, wala nang impyerno sa'yo. Buhay na walang hanggan ang naghahantay sa'yo at naghahantay sa akin. Kaya, spirit of fear dominate you. Di ba? Natatalo ka ng spirit of fear. Kaya isang sign na nagda-dry na ang oil mo kapag ikaw ay takot na takot sa nangyayari sa paligid mo. Takot na takot ka sa gobyerno. Bakit? Sa gobyerno ba ang kaligtasan mo? Takot na takot ka sa nangyayari sa bansa mo. Bakit? Sa presidente ba nakasalalay ang buhay mo? Saan ka ba nakarely? Amen? Mahalaga po yun. Tanungin po natin, ikaw at ako, foolish ka ba? O wise na virgin ka? Amen? Pangalawa po, sign na nadadry na yung oil mo. You no longer sensitive to the Holy Spirit. Hindi ka na sensitibo katulad dati na konting ano mo lang naririnig mo yung tinig ng Holy Spirit. No? Wala nang ebidensya sa'yo na present pa
no? Tinatamad ka ng manalangin. Dati ang aapoy ay maniwala kayo sa SFC Morning Prayer. Dito po ako tinawag ng Panginoon. Buhay pa po si Kuya Robert. Nung nanghihina ako, grabe ang aapoy ng mga tao dito. Maniwala kayo. Alam yan ni Pastora Mary Lou. Grabe, naguunahan pa manalangin. Pero ngayon, sorry to say, kahit po ako, hindi po ako magpapaka-plastic sa inyo. Nalulungkot ako tuwing tumatawag na manalangin pero walang nananalangin. It is evident na kahit hindi nagsasalita, napaka-loud ng, alam niyo yun, yung paggawa, napaka-loud. Na parang tamad na yung lahat. Parang wala nang gusto. Nakakalungkot. Ako po nalulungkot ako. Alam niyo kung bakit? Kasi isa ako sa SFC Morning Prayer na na-amaze sa SFC. Na-amaze ako sa SFC. Si Ate Melda di nagsasalita dati yan. Yung iba dito, natutuwa ako kasi nakaririnig ko na sila nagsasalita. Pero dati, totoo po yun. Hindi ako magpapaka-plastic or impokrito sa inyo. Tuwing naririnig ko, sino pong gustong manalangin, walang gustong magtaas. Walang gustong manalangin. Dati naguunahan. Tanong niyo si Pastora Mary Lou, totoo yun. Grabe yung fire ng SFC. Naalala ko si Kuya Robert kung gaano siya kainit mag-pray. Grabe. Grabe. Pag narinig niyo siyang mag-pray, ahahawa lahat. Nagmamanifest sa lahat. Puri ng Panginoon sa buhay ng tao na yun. Yung salita niya na, alam niyo po, hanggang ngayon, dinadala ko sa preaching yun tuwing nagtuturo ako, tuwing iniimbita ako ng ibang ministry. Respetuhin mo, sabi niya, yung proseso ng Panginoon sa'yo. That is the best word talaga na hindi ko makakalimutan na sinabi ng bibig niya. Pag nahihirapan ka, respetuhin mo. Kasi kasama yan sa proseso. Purihin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, no, yung mga bagay na ginagawa mo external, na nakikita ng mga tao, it doesn't mean you change eternally. Kasi itong mga virgin na to, they are pure. Gumagawa sila ng mabuti, kitang-kita sa church, di ba? O, nag-umaawit. Hindi ibig sabihin umaawit ka, hindi ibig sabihin na change ka eternal. Maraming umaawit sa church, pero may mga kabit. Maraming umaawit sa church, pero mga gossiping pa rin, gossiper pa rin. Maraming umaawit sa church. Ano po, pero sila mismo magkakarelasyon. Kaya hindi ibig sabihin lahat na nakikita nyo mabuti sa tao na ginagawa nila. Hindi ibig sabihin na ta-transform sila inside. Dahil marami ding sinasabing mananampalataya na pakitang tao. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tamaan ay babaguhin. Amen? Kasi ikaw lang naman nakakaalam kung ano yung sitwasyon mo sa harapan ng Diyos eh. Baka ikaw na yung foolish. O ikaw ba yung matalino? Amen? Yung iba naman, nag-work hard sila. Sobra, grabe, no? Grabe yung work hard nila sa paglilingkod sa Diyos pero wrong purpose. Amen? They both working. Pero magkakaiba ng reason and mindset. Merong mga ganun. May mga mananampalataya pong ganun. Amen?
Parang sa pamilya, 'di ba, sinasabi mo sa anak mo, "Anak, mag-aaral ka mabuti. 'Pag naka-graduate ka na, 'di ba, maabot mo na yung pangarap mo." 'Di ba, mananampalataya yun, nagpapayo ng gano'n. Pero idine-deny mo na meron ding purpose yung Diyos sa buhay ng anak mo, hindi lang maka-graduate, 'di ba? Hindi lang siya maka-graduate, makilala din niya yung Diyos. Pero ikaw mismo mananampalataya, hindi mo mapakilala sa anak mo na, 'di ba? Dinideny mo na may purpose din siya, hindi lang pag-aaral. 'Di ba po? Kailangan niya rin makilala ang Panginoon, hindi lang siya mag-aral. Pwede siya, 'di ba, pwede naman na nating sabihin, "Anak, magpursige ka, isama mo ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa mo, sa lahat ng pangarap mo." Pero dahil nahihiya ka minsan, mananampalataya kang sinasabi mo, pero dinideny mo pa rin ang Panginoong Diyos sa mismong mga anak mo, sa mismong pamilya mo, sa mismong mga mahal mo sa buhay. Amen? Kaya maging matalino po tayo na kasi kung tayo po ay nakikinig sa Holy Spirit, the Holy Spirit will lead you. Amen? Yun yung sign na may oil ka. The Holy Spirit will lead you. Pero kung di ka na nililid at wala na yung presensya ng banal na Espiritu sa'yo, nagda-dry na ang power, yung oil mo. Pangatlo po, desire to see His face. Yung naglolonging ka na makita ang Panginoon. Kasi marami po dito, no? Lalo na sa mga ministry online, no? Nabubuhay na lang tayo sa rules, hindi na sa relation. Sa church, puro rules, puro religion na, parang mga Pariseo. Pero yung desire to know God, yung desire to know Jesus completely na wala. Sometimes you listen na po sa mga nananalangin. Nakikinig ka na lang pala sa nananalangin. Ikaw mismo, hindi ka na nananalangin. Kasi dry na yung oil mo. O hindi ka pa nasimulan ng oil. Kung ikaw ay bagong mananampalataya ngayon at nandito ka sa SFC Morning Prayer, kapatid, hingi ka ng oil. Mag-ask ka ng oil, na i-pour ka ng oil para maging mas maapoy ka. Para mas maging powerful yung lamp na umiilaw. Kung naririnig mo to at bago ka mananampalataya, mag-ask ka kay Jesus. Tulungan ka niya mag-transform. Tulungan niya ilampara na yon, yung body na yon, na kahit katabi ka lang ng ibang mananampalataya o hindi mananampalataya, nakikita nila yung presensya ng Diyos sa buhay mo kahit di ka nagsasalita. Pananamit pa lang kitang-kita na yung presensya ng Diyos. Hindi mo na kailangan magsalita. Pag-uugali pa lang kitang-kita na hindi ka pa nagsasalita. Kasi maraming salita ng salita pero wala namang gawa. Amen. Don't fool yourself. Ikaw at ako, kapatid, wag mo lokohin sarili mo. Meron ngang iba payo ng payo pero siya mismo di niya ginagawa. Magbasa ka ng Bible pero siya hindi nagbabasa ng Bible. Manalangin ka 3 beses ang araw, siya hindi nananalangin. Nananalangin lang siya pag nasa online. May problema ka, kapatid. Amen. Kaya nga, sa church, sa loob ng church, yung iba doon, because of lack of oil, hindi nila na-fulfill yung obligation nila. Ikaw, are you still yearning to Jesus? Diba? What is your desire to the water of life? Nagde-desire ka ba na makilala si Jesus? Naglo-longing ka pa ba sa Kanya? Hinahanap mo pa ba siya? O hinahanap mo lang siya pag may problema ka? O inaawitan mo lang siya para maging okay yung pakiramdam mo?
Pero yung worship mo, para maging okay ka lang. Para magkaroon ka lang ng kapayapaan. Pero, totoo ba na nagsisik ka sa Kanya? Totoo ba na siya inaawitan mo? O gusto mo lang maging okay? Para saan ba ang worship? Para kanino ba talaga ang worship? Ilan pa ba sa atin yung nagdi-desire? Amen? Sa Panginoon. Na, Lord, I want you. I want to know you better than yesterday. I want to seek you. I'm longing to you, Lord. Ilan sa atin yung nananalangin ng ganun, no? Hindi yung, Lord, pagalingin mo yung sakit ko. Puro na lang sakit nakikita ko, pagaling yung sakit. Hindi na ba nagle-level up yung mga prayer natin na, Lord, gusto ko itang makita. Gusto ko maranasan yung presensya mo. Lord, gusto ko itang makasama. Gusto ko, Lord, na kahit ganito yung battle ko, Lord, basta kasama lang kita. Okay na ako. Wala nang apoy yung init ng pananalangin. Yung parang kabisado mo na lang yung prayer mo. Yung parang ito naman yung prayer ni Ate Annalisa, eh, pagalingin siya, ganito. Ito naman yung prayer ni Ate Pem, yung maging okay yung pamilya nila. Ito. Wala na ba tayong level up ng, di ba? Hindi na ba nagle-level up yung prayer life natin? Kasi at the end of the day, itong 10 virgin na to, ang inaantay pa rin nila si Jesus. Diba? Yung mga wise, 'di ba, naging wise sila kasi inaantay nila yung Jesus eh. Naglo-longing sila na makita yung Diyos kaya hindi nila inaksaya yung kanilang oras sa pakikipagchismisan, hindi nila inaksaya yung oras nila na isipin yung mga problema kasi ang iniisip nila mga pangako ng Diyos, hindi nila inisip, 'di ba, yung manira ng kapwa mo mananampalataya, hindi nila inisip yung hindi tumulong sa kapwa. 'Di ba? Kaya puro yung oil na sinaserve nila sa Diyos. Kaya nagpapatuloy, hindi nawa-waste yung time nila katulad ng 5 foolish. Amen? Pabasa nga po sa Mark 16:17 po. Mark 16 po, verse 17. 16, 17. Ayan. Sixteen, 17. Tagalog ito. Mark 16. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masamang espiritu, magsasalita sila ng ibang mga wika. Amen po. Amen. 'Di ba po? 'Di ba may ebidensya? Kapag nananampalataya ka, may ebidensya. Amen? Pero sabi nga, kahit nga alamin mo pa yung lahat ng salita, nag-speaking of tongue ka, wala ka namang pag-ibig. Para ka lang daw na maingay na gong, alam mo yun? Batingaw, na umaalingaw-ngaw. Amen? Speaking tongue ka ng speaking tongue, di ba? Wala ka namang pag-ibig sa kapwa mo. Hindi ka nga marunong tumulong, di ka nga marunong mag-abot ng tulong. Di ba? Wala namang pag-ibig. Sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, nagpapalayas ka nga ng demonyo, di ba? Wala ka namang pag-ibig. Lahat yun, nababaliwala. Amen? Kasi baka humarap ka kasi sa Diyos, dumating ang pagkakataon na humarap ka sa Diyos. Lord, nagpalayas ako ng demonyo sa pamagitan ng pangalan mo. Baka matulad ka sa mga yun.
'Di ba? Naghayag ako ng salita sa pangalan mo. Ano sabi ng Diyos, hindi kita kilala. Tapos mas kinilala ng Diyos yung dumalaw sa kanya sa kulungan, nagbigay ng pagkain nung wala siyang pagkain, nagbigay ng damit nung wala siyang damit. Kailan po yun, Lord? 'Di ba? Kasi hindi pa kitang tao. 'Di ba? Mas nakilala ng Panginoon. Kaysa yung ang init-init mo, pero ang init-init mo sa paglilingkod, pero iba yung motibo ng puso mo. Amen? Shh. Amen. Kaya nga po, dito makikita natin yung mga tinatawag na true pastor, true teacher, true evangelist, true apostles, true prophet will lead you, no? Will lead the sheep the way to know Jesus and to how find true forgiveness. No, kasi pwedeng nagtuturo lang yan, pero hindi yan totoo. Pwedeng nagpapahayag yan ng salita ng Diyos, pero inside hindi siya totoo. Don't just teach. Amen? Pamute nga po. Diba? Don't just teach. Na wag lang natin bastang turuan yung mga tao na magrepent. But how to repent and how to come to Jesus. Amen? Wag nating iduro yung mga kasalanan nila. Amen? Tulungan natin sila. Dahil alam natin na may naglilinis ng kasalanan. Hindi nakita nating makasalanan, lalo pa natin dinikdik na makasalanan. Ikaw lang na nakakilala sa Diyos para namang hindi ka dating makasalanan. Wala naman nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon. Ikaw at ako ay makasalanan. Diba? Imbis na ituro mo yung kasalanan nila, ilapit mo sila sa naglilinis ng kasalanan. Amen? Be the light and salt. Sabi nga eh. Diba? Kaya nga, the way we can keep our lamp burn, no, itong katawan na to, para mapanatili natin na nagbe-burn, be the light and salt. Amen? Number 4 po, yung prayer life mo become empty. Sign na nagda-dry na yung oil mo, yung pananalangin mo empty na. Alam mo yun, yung prayer mo, yung parang wala ng purpose yung prayer mo. It become vain. Wala nang laman, wala nang kahulugan, wala nang kabuluhan. Basta na lang sabihin, nakapanalangin ka, Lord, matutulog na ako. Salamat po sa buong maghapon. Amen. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Amen. Diba? Meron pa bang intimacy yon? Meron pa ba talagang yon? Naglulonging pa ba yon? Meron pa talagang, parang ang empty na, no? Parang pag ganun na lang yung prayer mo, parang wala na. Parang sinabi mo lang sa tatay mo, hi tay, bye tay, hello tay, bye tay, parang ganun na lang. Amen? Kaya pag nakikita mo yung prayer mo na parang wala ng purpose, no? It become vain, parang empty na siya. Ano po? 'Di ba yung iniisip mo kung sino yung mapapangasawa mo, iniisip mo yung haters mo, iniisip mo yung pagkain, iniisip mo yung shelter. 'Di ba? Yung gano'n na lang yung mga panalangin mo, wala na yung mga spiritual, wala na yung mga, ano mo yun, tungkol sa espiritu, puro na lang sa laman, yung mga bagay na nauubos, nawawala, yun na lang yung mga laman ng prayer mo. Wala na yung pang spiritual. 'Di ba? Even yung wrong people, dahil baka away mo sila, dahil ba haters mo sila, hindi ba mabuti na ipanalangin mo din sila? Amen? Kasi wrong people, ginagamit din sila ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Yung mga wrong people na yun, hindi ba yun din yung mga taong nagpalakas sa'yo? Hindi ba yun yung nag-develop na lalo kang mas maniwala sa Panginoon?
Hindi ba yung mga wrong people na dumating sa buhay mo, yun yung lalong nagpaintig at nagpalawak sa'yo ng pangunawa at pagkilala sa Diyos? Kaya yung mga wrong people sa buhay natin, they have role in your life. Diba? Kaya nga, sometimes, na po, yung, yung, yung bagay na mali sa atin, diba? Kapag may mga bagay na laging continuously na lang na mali sa atin, diba? Baka hindi na yung mga wrong people yung mali, baka tayo na yung mali. Kasi nakahang tayo sa mga wrong people. Kasi kapag alam mong unawain, even wrong people or bad people or right people lang kasama mo, all things work for good to those who love God. Diba? May ambag sila. Yung wrong people, may ambag sa buhay mo. Isipin mo mabuti yung mga kinagalit mo, di ba? Tinuruan ka doon na nagpatawad ng Diyos, hindi ba? Di ba? Yung mga nagtraidor sa'yo, hindi ba? Tinulungan ka ng Diyos na magpatawad. Maunawaan mo yung halaga ng pagpapatawad. Na ikaw din pinatawad niya kasi libreng kaloob yun. Regalo yung forgiveness sa'yo. Amen? Amen? Kaya maraming tao, nagdararan sila sa wrong people. Bakit po? They don't want to crucify. Ayaw nilang magpapako. Pero kailangan natin magpapako. Kasi kaya nga natin sinasabi na hindi na ako nabubuhay sa akin, ang Diyos na nabubuhay. Kasi nakipag-isa tayo sa Panginoon. Diba? May mga tao naman, alam niyo po yung mga tao, meron namang mga tao na mananampalataya sa loob ng church, disiplinado sa pananalangin, pero walang laman yung prayer. Paulit-ulit. Disiplinado, may oras pa yon, ganito, mag-ooras ka, o ganito, magdadasal kayo ng ganitong oras, disiplinado, pero walang laman yung prayer. Amen? May discipline sa prayer, but vain prayer. Walang kabuluhan yung prayer nila. Amen? Kaya, alam niyo po, tanungin natin sarili natin, kamusta yung mga prayer life natin? Yung prayer mo ba is empty? Amen? Ikaw po ang makakasagot niyan. Number 5. No life-giving word proceed from you. Sa tuwing nagsasalita ka, hindi nakakapagbigay ng buhay sa ibang tao. Hindi nagiging effective sa ibang tao. There's a big difference between spiritual word and good word. Amen? Most people po, most Christian, sabihin na natin, yung Christian, dahil yun ang pinag-uusapan natin dito sa 10 virgin na to. No? Most of Christian sa atin, imbis na tayo po, sa atin pang mga Christian, tayo pa na hindi nag-i-speak ng life. Nasabing mga Christian, pero hindi tayo nag-i-speak ng life. At minsan naman, kapag nag-speak sila ng life, o nag-speak ako ng life, wala namang power sa ibang tao. How can they speak life if they don't have light? Diba? Paano sila mag-i-speak ng life kung wala silang spirit? Diba? Yung fire ng lampara, wala yung spirit. Kasi sabi ng salita ng Diyos kung nasa ng spirit, nandun ang buhay. At kung nasa ng spirito, nandun ang kalayaan. Where's the spirit of the Lord? There is freedom. Greater is He in you, sabi pa. Diba? Because of that spirit. Diba? How? How can they speak life if they don't have light? Dahil yung fire nagre-represent ng spirit. Amen? So, ang entrance po ng word na binibigay sa atin ng buhay, na nagbibigay ng buhay, ang word na nagbibigay ng buhay sa atin. Kung wala kang flour or oil, how can you give life? Diba?
So, pwedeng may power ka, pero pag wala kang spirit, 'di ba? Pag wala kang light, 'di ba? Hindi ka rin magbibigay ng buhay. 'Di ba? Pero pwedeng may oil ka, pero how can you give life kung wala ka namang spirit? Pero sabi dito, but God says, diba, the last day, I will pour my spirit. Your son and your daughter will prophesy. Amen? Tama po ba? Diba? Yun ang sinabi ng Panginoon. Diba? Life-given word are only prophecy. Not positive word. Diba? Pero pwedeng motivation word yan, pero hindi pa rin yan spiritual. Diba? Pwedeng maraming nagbapayo sa'yo na positibo, pero hindi siya gawang spiritual. Tama po ba? Hindi lahat ng motivation na word is spiritual. Kaya iba ang spiritual word, amen, sa positive word. Iba ang motivation word sa spiritual word. Amen? Mahalaga po yun. Word is important. Yeah? Di ba po? Opo, tamang may positive na word. Pero kung hindi yan, nagtuturo sa'yo sa Word of God, sa mga pangako ng Panginoon, hindi pa rin yan tama. Diba? Katulad ng sinabi niya kay Ezekiel, diba? Ezekiel, nung si Ezekiel po sa Ezekiel 37, diba? Sinabi niya doon na prophesy in the bone, sabi ng Panginoon sa kanya. Ano yung nakikita mo, Ezekiel? Diba mga buto? Kaya mo bang bigyan ng buhay yan? Inaano ko na lang po, pinapaikli ko na lang para hindi po tayo maba. Sabi ni Ezekiel sa kanya, ikaw lang po nakakaalam, Panginoon. Prophesy to the bone, sabi gano'n. Inutusan niya. Di ba, yung bone. Nag-prophesy siya, nagkaroon ng laman. Amen? Di ba, may power yung word. Kasi may nagbigay ng power sa kanya. Nang sinabi sa kanya, prophesy, si Yahweh yun. Nagsabi sa kanya, pag-prophesy ka sa buto na yan, Ezekiel. Diba? Mababasa niyo po yun sa Ezekiel 37. Kung paano yung mga bangkay nagkaroon ng laman. Pero if you don't believe, kung hindi ka naniniwala sa propesya, di ba? Hindi ka magkakaroon ng oil for prophetic word to change your situation. Kasi ikaw ang first prophecy, ikaw ang unang nagpo-prophesy sa sarili mo eh. Kaya nga sabi, iniisip mo pa lang yun ang magaganap sa buhay mo, sabi sa Proverbs, amen? Hindi sa sinasabi mo, ha? Kasi bago mo salitain yun, iisipin mo muna. Amen? Kaya nga, a lot of people na nagsasabi ng mga positive word, di ba? Nagre-recite na lang sila ng scripture, pero walang kapangyarihan. Di ba? Nagre-recite ng scripture, pero hindi nababago yung kanilang buhay. Amen? Yung ibang tao naman nagsasabi, hindi na mahalagang propesiya, hindi na totoo yan, wala nang propesiya ngayon. Sino po nagtanggal? Diba? Kasi sinabi sa Ephesians, diba? They edify the church. Diba? 5 yun. Yung 5 ministry, yung 5-fold ministry, they edify the church. Sino nagtanggal? Amen? Wala pong tinatanggal, kaya wala po tayong tatanggalin. Diba? How many of our pastor na ibang mga pastor na nagsasabi that we don't need prophecy? Kasi may mga pastor po na nagtuturo ngayon, narinig ko rin. Kahit ako po nagpapatotoo, sinasabi nila hindi na daw totoo ang propesya. Amen? Pero pag narinig ninyo na sinabi nila na hindi na natin kailangan ng prophet, di na natin kailangan ng teacher, di na natin kailangan ng evangelist, di na natin kailangan ng pastor, di na natin kailangan ng apostol. Amen? They are speaking diabolically and demonic. Kapag ganun na sinabi sa inyo ng mga demonic na yon, mga salita na yun ng diablo. Kasi ang 5-fold ministry ang nag-e-edify na po, nag-i-equip sa church. Kaya hindi yun pwedeng mawala kahit isa doon. We need people. Kailangan po natin. You need oil. You need light. Diba? Kasi kapag wala kang ilaw, you cannot discern.
Kung wala kang ilaw, you become dim. Diba? Yes, pwede kang makarinig, but you cannot see. Amen? Kapag wala kang ilaw, you cannot discern. Kasi the light is the manifestation of oil, power, diba? Kapag may langis yung lampara mo, 'di ba? Kaya nagmamanifest yung light. Kaya merong transformation. Amen? 'Di ba? Kaya ang discernment po is nagiging result ng word na nag-e-enter sa buhay ng isang tao. 'Di ba? 'Di ba? Kaya po ngayon lahat ng mga hindi ko po nilalahat ng mga pastor, no? Yung ibang mga pastor, 'di ba po? They don't choose like Jesus. 'Di ba? They don't choose like Jesus. Si Jesus, nag-choose pa siya ng Judas. 'Di ba? Nag-choose na ng Judas sa grupo. 'Di ba? Sa 12 na kanyang pinili. 'Di ba? Pero ngayon, yung mga church ngayon, yung mga pastor ngayon, 'di ba namimili sila ng responsable, ng maayos, ng mabuti. Pag di ka pumasa doon, hindi ka qualified. 'Di ba? Amen? But dito tinuturuan tayo ng Lord, pour your heart. 'Di ba? Pour your heart sa mga tao kasi ang Diyos naman ang magtuturo eh. Ang Diyos naman ang magpapalago eh. 'Di ba? I-empty mo 'yung sarili mo para i-pour ka ng oil ng Panginoon at turuan tayo na wag lang tayo maging familiar o nasa programa lang, nakaprograma sa church. 'Di ba? 'Di ba? Hindi lang nagsasalita ng positive word. 'Di ba? Dapat nag-i-speak ka ng life sa maraming tao. Amen? There's a big difference. There's a big difference kapag nag-i-speak ka ng life, 'di ba? Kumpara sa positive lang na salita. Kapatid, it don't cost anything. Wala naman eh. Kahit pag nagsalita ka, nagpakilala ka, pinakilala mo yung sa Panginoon, gumastos ka ba ng pera? Kapag nagpahayag ka ba sa evangelist, may ginastos ka bang pera? 'Di ba? Sa pamilya mo, it won't cost anything. Pero, 'di ba? May naibibigay 'yon sa pamilya natin. Na even tayo, no, it's not favor. Salvation is not favor. It's a gift. Amen? It's a gift from the Lord. Kaya napakabuti po ng Panginoon po na tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Kailangan po nating mag-speak. No? Kailangan nating mag-ilaw sa maraming tao. Kaya nga yung light natin, no po, nagpo-cause po ng genuine na revelation ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Amen? Na tayo ay lumalakad sa Espiritu at hindi po sa laman. Kaya napakahalaga po na matutunan natin yung pagsunod na hindi ka paandap-andap. Amen? Di ba? Hindi tayo judgmental. Hindi tayo nagko-condemn. Diba? Tayo, ang purpose natin is mag-win ng mga tao. Mag-i-invest tayo sa mga nawawala, sa mga nalolos, di ba, na mga spirit. Di ba? Kasi yun po yung desire ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na mabigyan po ng pagkakataon na makita natin sa ating mga mata. Amen? Na may mga tao na namumuhay pa rin sa kadiliman. At ikaw yung maging liwanag po sa kanila. Amen? Kaya napakahalaga po ng pinag-aaralan natin. Kasi baka pag dumating na, di ba po, sabi nga po dun sa sa pinag-aaralan natin, baka dumating na ikakasal, di ba? Hindi ka nakahanda. Amen? Kasi dry na yung oil mo. Di ba? Na nabigyan ka ng regalo, nabigyan ka ng talento, pero hindi mo nagamit. Nawa bigyan po tayo ng Panginoon ng mga mata na makita yung mga bagay na walang ilaw. Na kailangan natin ng ilaw para magkaroon ng result yung mga word na po na sinasabi natin. Yung mga rema, na po. Maging excited po tayo sa pwede pa nating mabigyan ng ilaw. Ang langis mo hindi kailangan ng lampara to light up.
They can produce light. Na po, ang power, ang langis, hindi nangangailangan niya ng lampara. Kahit langis yan, pwede yan mag-produce ng light. Amen? Pero walang purpose ang isang ilaw kung walang darkness. Kaya wag tayong ma-confuse. Yung manifestation ng Diyos sa bawat buhay natin, He used darkness to see light. Amen? Kaya ano man yung pinagdadaanan natin, yung darkness ng buhay mo na yan, na walhagi mo pa ring makita yung Panginoon sa buhay mo. Amen? Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi kahit kailan magwawagi ang kadiliman sa liwanag. Bakit po? Kasi siya ang greatest light. Amen. Kaya, nawa po dumating po ang Panginoon na nakahanda tayo. Na hindi ang ilaw natin paandap-andap. Amen. Na huwag tayong maging foolish katulad nung 5, ng 5, na po sa 10 virgin na yun. Maging katulad tayo ng 5 na matatalino. Amen. Na hindi natin sasayangin ang oras, hindi natin sasayangin ang panahon, hindi natin sasayangin ang sitwasyon at katayuan natin para hindi natin makita at di tayo magkapag-produce ng power, amen, sa pamamagitan ng Spirit na nagbibigay at nagsusustain sa atin ng buhay para patuloy tayong magliwanag hanggang wakas. Don't let your oil be dry. Amen. Purihin po ang Panginoon. And to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we glorify your name. And we bless you, Father God, sa mensahe na to, Ama. Patuloy kami nagpapasalamat sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na patuloy mong ipinapaunawa sa amin. Na huwag kaming maging hangal, Panginoon, at maging matalino kami sa mga bagay na pwede naming iwasan sa mundong ito upang hindi kami mahaluan at magkaroon kami ng purong motibo, Panginoon, sa paglilingkod at pagtawag mo sa amin. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon na hindi nanunumbat. Salamat, Ama, na hindi na kami, Panginoon, na even we don't deserve, Panginoon, Lord, naging deserving ang lahat ng iyon dahil sa bugtong mong anak. Salamat, Lord, that you are forgiver, God. Salamat that you are the greatest light na nagsusustain sa mga ilawan namin. Salamat sa banal na spirito, Panginoon, na gumagabay at pumapatnubay sa amin para magpatuloy kami sa hamon ng buhay, Panginoon. At makasunod kami, Panginoon, sa tubig ng buhay na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Salamat sa oras na to. Salamat sa mga kapatid ko na patuloy nawa, Lord, maitanim sa kanilang puso at isip at malakaran nila. Maging mainit pa sila. Bumalik ulit sila sa dating pag-ibig nila sa'yo. Bumalik sila sa dating init ng pananalangin. Bumalik silang lahat. Bumalik kaming lahat, Panginoon, sa dating paglolonging sa'yo. Yung walang takot, Panginoon, na humaharap sa mundong ito dahil alam namin na may Diyos kami na nanagumpay. May Diyos kami na nagtitiwala, Panginoon ko, na katulad mo kung paano ka nagtiwala sa Ama mo sa pinakamasakit na karanasan, Ama, ganun din ang maranasan namin para manatili ang aming ilawan. Ang langis namin na hindi madry sa harapan mo at sa harap ng mga tao sa paligid namin, Panginoon, na nakakakita na ang presensya namin, Panginoon Lord, maging mas powerful at effective, Panginoon, at marami pang kaluluwa ang mawin namin dahil sa mess na naging message at test na naging testimony ng buhay namin. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, pagpalain mong lahat na nandito sa loob ng gawain mula sa buhay ni Ate Christina, Panginoon, ni Ate Eve, ni Ate Pem, ni Ate Lovelyn, ni Ate Jeneline, ni Ate Annalisa, ni Kuya Herbert, ni Ate Ronaline, ni Pastor Russell, Panginoon, at ng inyong lingkod. At yung mga wala po, na umalis na sila, Pastora, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise Jesus. Salamat po sa isang matalim, no, na reminder ng ating Panginoon sa